Ingan mula sa korte at kusang isinuko ng mga opisyal si Duterte. Kasi ang presidente naman mismo nagsabi na wala ta kaming choice, kinakailangan makipagtulungan, no? Gayong ang lumalabas naman sa investigasyon, wala namang request para makipagtulungan ng ICC at wala palang request. Talaga ang pagkatao ni dating Presidente Duterte. Pwede namang ipagpaliban yung paghain ng kaso laban sa kanya matapos sa kanyang termino. Pero pwede na siyang maimbestigahan ngayon pa lamang. Dahil ang sabi ng batas, immunity lang siya from criminal liability. So dapat umpisahan ngayon mga kababayan. O mga kababayan, di ba nagsubmit na ng rekomendasyon si Imee Marcos? Doon mismo sa ombudsman para kasuhan na senatore, sina Remulla, at iba pang mga kasamahan ng bagoong Pilipinas para ipakidnap si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ayon kay Roque, hindi lang daw ang mga taong ito ang dapat kasuhan, kundi pati na rin ang kapatid ni Imee na si BBM mismo. And although may immunity mga kababayan ha, sa regular na kaso itong si BBM, sa pagkakataong ito mga kababayan, ang dapat na i-file na kaso dito kay BBM ay impeachment case. And after niyang bababa sa pwesto mga kababayan, tsaka siya sasampahan ng arbitrary detention o yung illegal detention nila na ginawa kay PRRD kung saan wala na siyang immunity. Dahil hanggat hindi raw mapapanagot itong ating Pangulo mga kababayan walang silbi itong mga pakitang gilas ngayon ni Imee. Panoorin niyo po ha. Sa isinagawang investigasyon ng komite ni Senadora Imee Marcos, lumalabas na sangkot ang 5 matataas na opisyal ng gobyerno sa pagkakaaresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bakit inaabsuelto ni Imee si PBBM mga kababayan? Dahil kapatid niya, kung gayon, magtataka talaga ang mga tao mga kababayan. Baka yan ay isang drama. Ayon kay Atty. Roque, malinaw na may pananagutan ang mga opisyal na tinukoy ng Senado. Kabilang sa mga pinakakasuhan, sina DOJ Secretary Jesus Boyinging, DILG Secretary John Vic Remulla. Kadaldalan ang magkapatid mga kababayan. Si John Vic, kadaldalan ni John Vic mga kababayan. Grabe, nagpuputak doon sa bilyonaryo. And then, dyan sa Senado, biglang cambio. Secretary John Vic Remulla, PNP Chief, ang mukha ni Diwata. Police General Romel Francisco Martil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Bakit hanggang dyan lang sa kanila? Dino po sa akin na non-bailable crime din yung naging pananagutan itong mga 5 tao na nasabi ng Senado na Pero ang tanong mga kababayan, kung ngayon yan isasampa, uubra ba? Baka madismiss lang yan mga kababayan ha. Sana aabot hanggang 2028 dahil hindi na nila hawak ang gobyerno mga kababayan. Pwedeng umpisahan ngayon pero antayin muna ng 2028 para wala na silang impluensya. Detention, pero ang aking disagreement dyan, dapat kasamang presidente. Sa 2028 mga kababayan, dahil hindi ngayon mai-impeach niya si BBM kahit anong gawin, kahit pa gagawa yan ng krimen na sa harap ng taong bayan mga kababayan. Dahil hawak nila lahat ang mga buhaya Madali lang naman ang panahon mga kababayan, 2028 tapos na ito. Ang dating kalihim, hindi dapat limitado sa kanila ang pananagutan. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagpahiwatig sa publiko na nakipagtulungan sila sa... At imbestigahan din mga kababayan na sa 2028 yung partisipasyon ni Lisa Araneta. Kung totoo ba na nakikialam siya sa pagpapatakbo ng ating bansa? Dahil kapag mangyari mga kababayan na siya ang nagmamando, hindi pala ang presidente, dapat mapanagot talaga ang mga taong ito mga kababayan. ICC, kahit pa lumitaw sa investigasyon na walang formal na kahilingan mula sa korte at kusang isinuko ng mga opisyal si Duterte. Kasi ang presidente naman mismo nagsabi na wala ta kaming choice, kinakailangan makipagtulungan, Gayong ang lumalabas naman sa investigasyon, wala namang request para makipagtulungan ng ICC at wala palang sinurrender talaga ang pagkatao ni dating Presidente Duterte. Pwede namang ipagpaliban yung paghain ng kaso laban sa kanya matapos sa kanyang termino. Pero pwede na siyang maimbestigahan ngayon pa lamang. Dahil ang sabi ng batas, immunity lang siya from criminal liability. So dapat umpisahan ngayon mga kababayan tapos pagbaba niya sa pwesto. Kaya ayaw na daw bumaba mga kababayan dahil talagang maghihimas rehas yan sa
Madami ba naman ang mga asuntong kinasasadlakan? Imbestigahin na rin ng ombudsman. Samantala, binigyang diin ni Attorney Trixie Cruz Angeles na imposibleng naisagawa ang buong operasyon na walang pahintulot o kaalaman ni Pangulong Marcos Jr. Tama. Lalo pat lumitaw din sa investigasyon ng Senado na tapos na ang buong proseso at naipadala na si dating Pangulong Duterte sa ibang bansa bago pa man ito nalaman ng publiko. Makakagawa ba sila ng ganitong klaseng operasyon nang hindi nalalaman ng Pangulo? Paano hindi malalaman ng Pangulo na inamin mismo ni Claire Castro, mga kababayan, na ang nagbayad ng eroplano ay Office of the President? At matapos na malaman ng Pangulo dahil nagawa na nga lahat na ipadala na abroad ang dating Pangulo, sumang-ayon ang Pangulo dito. So it goes all the way to the top and it already goes without saying kasama siya. Binigyang diin din niya na Sana no, VP Inday, ang gawin mong DOJ Secretary kapag ikaw na ang presidente, si Roque. Si Roque, para mapanagot lahat, mga kababayan, ang mga animal na to. walang anumang batayan si Secretary Remulla para magtago sa likod ng executive privilege, lalo na kung ang layunin ay umiwas sa pananagutan at Masamang damot talaga ito si Remulla, mga kababayan, ano? Muntik na itong matsugi dati, di ba? Ang payat na nito, mga kababayan. Tapos di na ito the max pa sila na na ospital. Tapos ang tagal nawala sa limelight. And then bumalik ng sobrang payat, mga kababayan. Akala natin magbagong buhay na. Yun pala lalong tumaas ang Hindi natin sasabing sungay ha, pero mayroong tumaas sa kanya. investigasyon. Sa ngayon, nakatutok ang publiko at mga taga-masid sa magiging formal na hakbang ng ombudsman kaugnay sa rekomendasyon ng Senado. Asher, ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong isinumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? Siguraduhin mo lang, Amy, na talagang mayroong makukonvict niya na. Paglabag sa batas at saligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa chairman's report na sinumite sa ombudsman ni Senador Amy Marcos, chairman ng komite. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng Wow! Oh, mayroon ng props si Amy, mga kababayan, sa kanyang election. Libre balita, libre endorsement. It's my time to shine! Makakapasok na ba ito sa top 12, mga kababayan? ombudsman ang chairman's report batay sa tatlong Senate hearing ng komite. Kaugnay ito ng Grabe, pag-aresto parang kay nag-shooting, mga kababayan, sa Amy, mga kababayan, tingin sa camera muna, tapos slowly, walk slowly, walk slowly, Batay sa tatlong Senate hearing Parang ng slow komite. motion. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte Ay, naku, at mga Marcos na pag-turnover to. sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Eto, mga kababayan, mga huling sandali ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Secretary Crispin Remulla at sa kapatid dito na si Interior and Ito rin babaeng ito, mga kababayan, parang, Diyos mio. Mga pagmumukha nila, mga kababayan, ano na nating sabihin. Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, Si PNP Marbil. Hindi lahat ng nagdodroga, mga adik. Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Ito rin si Diwata, mga kababayan, mga pagmumukha. Diyos mio. Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Ani Tapos, isalin nyo pa ang itsura ni Admiral. dapat nako. tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng ombudsman dahil marahil ay may kriminal at sa tipong paglabag ang nasabing mga opisyal ng pamahalaan. Mangga. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag. Sino pala yung sinasabi mong lulong sa palasyo? Lulong dyan sa gobyerno ng Amy. Diretsuhin mo na, huwag ka nang magpa-blind item pa. Na maraming linabag sa batas, sa saligang batas, at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na Bakit ganyan ang ilong ni Amy? official natin, 2 cabinet member, ang chief of police, si General Torre, at si Ambassador Lacanilaw. Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC.
na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling At least no, nagkasilbi din pala itong sa Amy mga kababayan dahil nagamit na nilang Kaufman. mapalaya ang former Gayon pa man, hindi yan rason para iboto president. ang Amy na yan. Kung kinakailangan, talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon. Basta makatulong at Baka pagkatapos sa election, Amy, bigla kang tatamarin. Ngayon ka lang nagsisipag dahil magagamit mo pa sa halalan. Tingnan lang natin. alam natin, ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Monica, nilinaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang chairman's report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mambabatas na walang bias o pagkiling at walang takot ang ombudsman na kasuhan at parusahan ang mga karapat-dapat na parusahan. Si Martires pa naman mga kababayan na appointee ni PRRD